Nanatili dito si Lance ng 2 gabi, at sa ikatlong araw, ika-12, sumakay si Lance sa isang eroplano, gayon din ang 3 miyembro ng pamilya ni Susan. Ang 3 miyembro ng pamilya ni Susan ay ganap na nakita na ang paglalakbay ni Lance, ang pakikitungo sa hari ng imperyo, o ang pinakamalakas na tao ng imperyo, kaya't hindi kami sa parehong antas, kahit na si Susan, na hindi kailanman nagkaroon ng anumang kaalaman sa sarili. Unti-unting hindi nang ahas na magkaroon ng anumang ilusyon tungkol kay Lance. Pagkatapos ng ilang araw pang paglipad, sa wakas, nakarating na kami sa colored glazed country. Ang lugar kung saan lumapag ang eroplano ay ang kabisera ng Lunaris Kingdom, Wando City. Tinanong ni Lance ang ama ni Susan, dumating na ang kabisera ng kaharian ng Lunaris, saan ang iyong bayan? Salamat, Senior Damon, lahat ng ito ay salamat sa iyo na nakauwi kami, salamat, ang aking bayan ay nasa isang maliit na lungsod sa paligid ng makintab na bansa, at mahahanap ko ang aking tahanan sa paglalakad pagdating ko dito. Mabuti naman at umuwi na kayo ng maaga sa inyong bayan. Senior Damon, pupunta ako sa aking bayan bilang panauhin. Ay, hindi ako pupunta. Ayos lang, napakalaking tao mo, natural na marami kang importanteng bagay na dapat asikasuhin, marahil, may pagkakaibigan ka pa rin sa hari ng ating maningning na bansa. Sinabi ni Lance, ang pagkakaibigan ay hindi maaring pag-usapan, ang puot ay umiiral, at handa akong pumunta at makipag-usap sa kanya. Sige, alis na tayo. Well, goodbye, I wish you guys happiness. Alam ni Lance na imposibleng magkaroon ng anumang interaksyon sa kanila sa buhay na ito, at ang poem na ito ay itinuturing na walang hanggan. Well, ikaw din? Naway bumalik ka sa North Empire at magkaroon ng matagumpay na paghihiganti. Oh! Habang papaalis siya, nahihirapang umalis si Susan, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya maabot ang pagkakakilanlan ni Lance. Let's go, Susan. Wow! Ang mga magulang ni Susan Constantine, hinihila ang kanilang pagkakadikit kay Susan Constantine. Bumantong hininga si Lance at lumipad, dumiretso sa palasyo ng makintab na bansa. Si Lance ay nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan ng palasyo. 2.5 taon na ang nakalilipas, pagkatapos lamang ng bagong taon, nagpalipad si Lance ng isang lumilipad na barko sa palasyong ito at pinatay ang isang prinsipe na nagngangalang Wei-Yan, at pagkatapos ay dinala rin si Cherry Sakura. Sa kasamaang palad, namatay si Cherry Sakura para iligtas ang lahat. Dumating si Lance sa glazed na palasyo ngayon, at hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin. Sa sandaling ito, isang malakas na lalaki ang sumugod palabas ng palasyo. Ito ay ang hari ng Lunaris. Nakilala kaagad ng Lucid King si Lance. Ikaw pala. Nanginginig ang katawan ng Glazed King, nakaramdam ng sobrang lakas at pagbabante mula sa katawan ni Lance, na parang maaaring patayin siya ni Lance sa isang kisap mata. Haring Lunaris, matagal nang hindi nagkikita. Lance, anong ginagawa mo dito sa lugar ko? Sabi ni Haring Lunaris na nakagat, tiyak na wala siyang magandang pakiramdam kay Lance. Gayunpaman, noong siya ay nasa sikat na Swordvilla, nasaksihan niya ang pagtalo ni Lance sa Speechless, at sa oras na iyon, ang Lucid King ay labis na nagseselos kay Lance, bagamat noong panahong iyon, naisip niyang mayroon pa siyang lakas para patayin si Lance. Hahaha. Lance, hindi ka ba patay? Aling mata ang nakita mong namatay ako? Iyan ang sinasabi ng lahat. Sampal. Sa sumunod na segundo, ang makintab na hari ay biglang sinampal sa lupa sa pamamagitan ng isang anino ng isang sampal, na lumilitaw na lubhang kahabag-habag, isang mahusay na pananamit na hari, kaya natama ng isang sampal, lubhang hindi naaayon sa kanyang marangal na katayuan. Ikaw. Dumudugo ang bibig ng nanlilisik na hari. Galit siyang tumingin kay Lance. Lumapit si Lance sa kanya, tinapakan ang kanyang ulo, pinadyak ang kanyang ulo sa lupa at sinabing, Hari Lunaris, kailangan mong tandaan ang iyong sitwasyon at pagkakakilanlan ngayon. Ikaw ay isang junior bago sa akin, ikaw ay isang tao sa tuktok ng ang Unity Realm Perfection. Ako, si Lance, ay maaaring kunin ang iyong trono sa loob ng ilang minuto kung gusto ko ito, naiintindihan mo ba? Binibigyan mo pa rin ako ng isang subo ni Lance sa harap ko, at nakatingin ka pa rin sa akin ng may galit.
Sa iyong mga mata, hindi mo ba alam na ang lahat ng pag-uugaling ito ay isang gawa ng paghahanap ng kamatayan? Bago ako pumasok, pinag-iisipan ko kung papatayin kita, ngunit hindi ko naisip na ikaw ay magiging walang utang na loob, ay pinipilit mo akong magdesisyon na patayin ka. Senior Damon, iligtas mo ang aking buhay. Sabi ni Haring Lunaris na may matinding pag-aatubili. Binitawan ni Lance ang kanyang paa at sinabing, sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Huwag mo akong patayin. Nagmamadali si Haring Lunaris. Nag-aalangan si Lance kung papatayin siya o hindi. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi bababa sa ama ni Cherry Sakura. Isinakripisyo ni Cherry Sakura ang kanyang sarili upang iligtas ang lahat, hindi maaaring patayin ni Lance ang kanyang ama kung ito ay makatwiran. Basta, para sa kapakanan ni Cherry Sakura, hindi na kita papatayin sa pagkakataong ito, kaya bigyan mo ako ng kapayapaan mula ngayon. Ngayon, inuutusan kitang mag-ayos agad ng isang espesyal na eroplano para pumunta ako sa North Empire. Oo, magiging mapayapa ako. Tumango si Haring Lunaris sa gulat. Umupo si Lance sa isang upuan, at agad itong inayos ni Haring Lunaris at pagkatapos ay nagsali ng tsaa para kay Lance. Pinag-cross ni Lance ang kanyang mga paa at sinabing, ano ang sitwasyon ng North Empire ngayon? Bumalik sa senior, ang kasalukuyang hari ng North Empire ay ang pinuno ng King's Mercenary Corps, si Wesley King. Ano? Nagulat si Lance, totoo na hindi alam ni Lance ang impormasyong ito, walang sinabi ang matanda noong nasa Abelgar siya noon, napakalayo ni Abelgar sa North Empire, malamang na hindi ko alam iyon ng malinaw, at kahit na alam niya, hindi niya ito sineseryoso, malayo sa pagkabigla ng pagpatay sa matandang Panginoon ng sikat na Swordvilla. Oo. Nasaan si Emperador Lord Yan? Lord Yan siya ay pinatay ni Wesley King, kinilala din ng United Nations ang pagiging hari ni Wesley King at idineklara si Wesley King bilang isa sa mga hari ng United Nations upang sama-samang protektahan ang kapayapaan ng mundo. Galit na sinabi ni Lance, siya. Ang makatotohanang pag-agaw ng trono na ito, nag-aalala ako sa mismong lugar, hindi ko akalain na totoo pa pala ito. May kasunduan akong pangkapayapaan kay Lord Yan noong una, dapat ay tumulong ako. Siya para bantayan ang trono, kaya lang, maghaiganti tayo para sa kanya. Ang pagbabago ng emperador sa Lord Yan Empire ay isang bagay na hindi inaasahan ni Lance, bukod pa rito, medyo naapektuhan ang plano ni Lance na bumalik sa Lord Yan Empire. Noong una, pinaplano ni Lance na direktang lumipad sa paligid ng Darlington City. Ngunit ngayon, kinailangan ni Lance na kanselahin ang kanyang plano na direktang pumunta sa Darlington City. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay hindi sapat na kumpiyansa upang labanan si Wesley King ng direkta, kaya mas mabuting hindi na pumunta sa Darlington City, at kahit na pumunta siya sa Darlington City, pupunta muna siya bilang isang peking pagkakakilanlan para makita kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagmamadaling lumipad at nagsabi, kamahalan, ang espesyal na eroplano patungo sa North Empire ay handa na, saang lungsod ito lumilipad. Sinabi ni Lance, anumang lungsod sa paligid ng North Empire ay gagawin. Oo. Tumayo si Lance, tumingin sa nanlilisik na hari at sinabi, ngayong iniisip ng lahat na patay na ako, tungkol sa buhay ko, ayaw kong ipagkalat mo ito ng maaga, kung hindi, sisirain ko ang iyong bansa. Oo, hindi ko ipagkakalat, wala akong alam. Bigyan mo ako ng maskara ng balat ng tao. Oo. Sumakay si Lance sa isang eroplano patungo sa North Empire. Sa paglalakbay na ito, dumiretso si Lance sa Darlington City, ngunit, hindi sa kanyang totoong mukha, pupunta si Lance sa Darlington City upang tuklasin muna ang sitwasyon at papatayin ang ilan sa mga kapatid ni Wesley King. 972. Pagkarating ng eroplano sa isang lungsod sa paligid ng Darlington City, bumaba si Lance sa eroplano at direktang kumuha ng sports car at dumiretso sa highway patungong Darlington City, kung saan nakaparada ang sports car sa pasukan ng Darlington City, at pagkatapos ay pumasok sa paa. Matapos makapasok sa Darlington City, lumakad si Lance sa mga kalye ng Darlington City, pinanatili ni Lance ang kanyang sariling momentum sa loob, at walang nakapansin sa kanyang paglalakad sa mga lansangan.
Si Lance ang unang nakarating sa silid na dati niyang tinitirhan, ang silid na dati niyang tinitirhan ay hindi na okupado, ngunit ang mansyon na tinitirhan noon ni Harem ay inookupahan ng hindi kilalang tao. Hello, sino ngayon ang nakatira sa mansyon na ito? Tanong ni Lance sa isang dumaan. Dito nakatira ang may bahay ni Lord Tirso, dati ay doon nakatira ang 40 prinsipe, si Yan Ransom, ngunit ngayon, lahat ng mga prinsipeng iyon ay patay na at tumatakas. Bamantong hininga ang dumaan na iyon. Nagtanong muli si Lance, sino si Tirso? Hindi pa nga malinaw galing ka sa labas ng bayan tama, ang kasalukuyang Sovereign King, may 16 na kapatid, isa na si Tirso, ang nakatira sa mansyon na ito ay isa sa mga mistress ni Tirso. Oh! Sa tingin ko mas mabuting lumayo ka rito, kung sakaling hayaan mo si Tirso na isipin na tinatamaan mo ang kanyang may bahay, matatapos ka, si Tirso ay hindi ka pani-pani walang makapangyarihan, narinig ko na naabot niya ang Unity Realm Great Perfection. Ngayon, ang 16 na kapatid ng santo, 8 sa kanila ay mahusay na perpekto, mayroong 10, ngunit sa kasamaang palad ang taong iyon ay pinatay ni Lance 2. Si Tirso ay isa lamang sa 8 natitirang Great Perfection na kapatid. Oh, salamat, naiintindihan ko. Sa isang lihim na kapangyarihan sa kanyang mga kamay, ang unang taong papatayin ni Lance ay si Tirso. Sa sandaling ito, lumabas ang isang payat at mukhang peach na babae mula sa tarangkahan ng tirahan, at nang makita ng babae si Lance at ang dumadaan, sumigaw siya, para saan ka nakatayo sa harap ng aking tirahan? Maniwala ka man o hindi. Hayaan mong patayin ka ni Tirso, lumabas ka, mabahong pulubi. Tumakbo ang dumaan na iyon sa gulat, si Lance ay hindi nag-abala sa kanya bilang isang babae at tumakas kasama siya. Pagkatapos maglakad ng ilang daang metro, ang dumaan na katatapos lang magkaroon ng palpitation ay nagsabi, natatakot ako, ang may bahay ni Tirso ay tinatawag na Nora, ngunit sikat siya sa kanyang pagmamataas. Nora ang pangalan niya. Oo, dati ay asawa ng ilang bituin, pagkatapos ay niloko siya at pinagtaksilan, pagkatapos ay diborsyado, at pagkatapos ay kahit papaano ay naging may bahay ni Tirso. Isang ordinaryong tao, kung hindi siya naging may bahay ni Takolay, paano siya magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa Darlington City? Nako, salamat sa pagsasabi mo sa akin. Bahala ka, alis muna ako. Nilaibot muli ni Lance ang Darlington City, ito ay karaniwang katulad ng dati, maliban sa hindi na niya makita ang dating prinsipe at prinsesa. Sa gabi, si Lance ay nagtago sa paligid ng bahay ni Tirso, ngayong gabi, kung si Tirso ay dumating dito ginang, tatapusin ni Lance ang buhay ng kanyang aso, ito ay itinuturing na unang kapatid ni Lance na pumatay kay Wesley King. 16 sa kabuuan, pinatay ng isa. Bandang 9:00 ng gabing iyon, nakita ni Lance ang isang lalaki, lumilipad mula sa direksyon ng palasyo. Agad na nakilala ni Lance ang lalaking ito, nang nakita niya ang mukha ng lalaking ito noong nasa Forest of 10,000 Beasts siya, ay si Tirso. Gagawa na sana si Lance nang biglang, isang anino sa di kalayuan ang umakyat upang patayin si Tirso. Sino? Sigaw ni Tirso at umakyat sa anino na iyon upang salubungin siya. Natigilan si Lance, at ang taong gustong pumatay kay Tirso ay hindi lamang si Lance, kundi isang lalaking nakaitim. Dahil gumawa ng unang hakbang ang lalaking iyon na nakasuot ng itim, tumigil muna si Lance. Gumamit ng malambot na espada ang lalaking nakasuot ng itim, at ang malambot niyang espada ay parang letigo, napakabilis at mabangis. Swoosh swoosh. Sa isang kisap mata, siya. Ang malambot na espada ay nakapagsigawan na ng higit sa 100 paghampas. Hindi napigilan ni Lance na purihin ito, napakalakas ng malambot na espada, napakabilis na magsagawa ng 100 galaw sa isang kisap mata. Gayunpaman, ang Tirso na iyon ay hindi isang vegetarian, ang Tirso na iyon, ngunit siya ay nasa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection, ang kanyang katawan ay napakalaki, ang kanyang taas ay tinatayang 2 metro, ang kanyang buong katawan ay tila napakatigas. Kasing tigas ng malaking bato ang hampas ng palad niya, at saglit, pantay na naglaban ang dalawa.
Ang malambot na espada ng lalaking nakasuot ng itim na iyon ay makapangyarihan, ngunit ang kabilang partido ay hindi rin mahina, at maaaring mahirap patayin si Tirso. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nasa ikalawang antas din ng Unity Realm Great Perfection, at sa dalawang tao sa parehong kaharian, walang sino man ang maaaring magsamantala. Sa huli, pagkatapos ng hindi kilalang bilang ng mga round ng labanan, tila nakita ng lalaking nakaitim na hindi niya kayang patayin ang kabilang partido at gusto nang umatras. Gayunpaman, sa sandaling aalis na ang lalaking nakaitim na nakadamit, siya ay walang ingat na nahuli ng todo handang labanan na si Tirso, na nakahanap ng pagkakataon na sampilan ang lalaking nakaitim sa balikat. Crack! Nabali ang balikat ng lalaking nakasuot ng itim at mahinang bumagsak ang braso nito. Nasaan ang anak ng isang asong babae na nang ahas na pumatay sa akin? Galit na galit si Tirso, at ang lalaking nakaitim na nakadamit ay hindi nakatakas mula sa kanya matapos siyang sampelan. Desperado ang tingin ng lalaking nakaitim na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lance. Hindi sinusubukan ni Lance na iligtas ang lalaking nakaitim na iyon, ngunit lahat kami ay may iisang layunin at itinuring na pansamantalang kaibigan. Aakyat na sana si Tirso na iyon at papatayin ang lalaking nakaitim ng may boses sa likuran niya, "Hoy, andyan pa ako." Biglang lumingon si Tirso at nakita ang isang kabataang nakatayo sa rooftop, nakahubad din ang kabataang ito, ngunit hindi pa niya nakita ang taong ito. "Sino ka?" "Nandito ako para kunin ang buhay mo." "Partners in crime kayo." "Hindi. Sa totoo lang, hindi ko akalain na may gustong patayin ka, pero kung ganoon, isaalang-alang mo ang iyong sarili na isang kasabwat. Hahaha, kasama mo, maaari mong kunin ang buhay ko." Nakita ni Tirso na si Lance ay isang unang antas pa lamang ng Unity Realm Great Perfection, at nakakahiya, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng unang antas ng Great Perfection at ng pangalawa. Napakahusay ng antas. Ganun ba? Kung gayon, hayaan ang mga katotohanan na magsalita para sa kanilang sarili. Biglang naglabas si Lance ng kutsilyo sa kusina. Oo, ninakaw ito ni Lance mula sa kusina ng hotel. Ang pagpatay ni Lance sa kapatid ng pinuno ng mersenaryong grupo ng hari ay gagawin gamit ang kitchen knife. Ito ay sa sarili niyang paraan. Nang ang kapatid ni Lance ay pinatay sa pamamagitan ng kanyang kitchen knife, ginamit din ni Lance ang kitchen knife para patayin ang kanyang kapatid. Cleaver. Nanlamig ang tingin ni Tirso. Oo, Chopper, nakatulad ng sandata ng kapitan mo. Who the hell are you? Galit na tanong ni Tirso. Hahaha, fine, you're dying anyway. Wala namang masama kung sabihin ko sa'yo, makinig ka, ako si Lance. Hindi naman, namatay ang basurang iyon 2 taon na ang nakakaraan. Ganun ba? Inilabas ni Lance ang kanyang maskara sa balat ng tao. Nanginginig ang katawan ni Tirso. At sa sandaling ito, ang nasugatan na lalaking nakasuot ng itim ay nagulat din na si Lance ay talagang hindi patay. Bumantong hininga ang bibig ni Lance. Tirso, pumunta ka sa impyerno at makipagkitang muli sa 2 kapatid mong iyon sa ilalim ng lupa. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Lance na may dalang kutsilyo. Nanginginig ang tingin ni Tirso, ang pamamaraan ni Lance ay lubos na katulad ng heaven-breaking knife ng kanilang punong guro, at ang layunin ng pagpatay sa talim ay tila hindi makagalaw. 973. Gayunpaman, si Tirso, na hindi bababa sa isang kaharian na mas mataas kaysa kay Lance, ay sumugod mula sa bubong patungo sa lupa at inihagis ang babae sa lupa upang harangan ang kutsilyo. Wow! Ang kawawang babaeng iyon sa lupa ay sinaksak ng kutsilyo sa kusina ni Lance sa puso. Ang isa na dinala ni Tirso upang harangin ang kutsilyo ay ang kanyang may bahay na si Nora. Nasa bingit na ng kamatayan si Nora nang magtanong siya, ikaw, hindi mo ba ako pinakamamahal? Ang mga mata ni Tirso ay alerto habang nakatingin kay Lance, at ang kanyang bibig ay umungol, asawa, mahal kita kapatid. Isang salita lang ang sinabi ni Nora at namatay. Lumipad si Lance at sinabing, hindi ka makakatakas. Lance, imposible kung paano mo malalaman ang swordsman ng ating kapitan, sabi ni Tirso.
Ngumuso si Lance, anong hanggal na ibon, ang diskarte ng talim ng iyong ulo, ito ay isang kailangang patayin na layunin, sa tingin mo ito ay natatangi sa iyong ulo. Hahaha, bakit ang dami mong kausap, isang pula ka sa balon, sayang ang oras, mamatay ka. Sa pagkakataong ito, buong lakas na naglaslas si Lance, dahil 2 kutsilyo lang ang dala niya, at kung hindi niya ito papatayin muli, walang mga kutsilyo sa kusina. Gusto pa rin kunin ni Tirso ang katawan ng kanyang ginang upang harangin ito, ngunit nakalkula na ni Lance na ang chopper ay umiikot at laslas mula sa likuran. Swoosh! Hinati ng chopper ang Tirso sa isang beses. Huminga ng malalim si Lance, sa wakas ay napatay na ang Tirso na ito, ang unang chop ay nailagan lang niya gamit ang kanyang human shield, si Lance ay kailangang bomb-ontong hininga, ang kanyang layunin sa pagpatay ay naintindihan lamang ng kaunti ang threshold, marahil hindi kasing dami ng ulo. Ng mercenaryong grupo ng hari, naintindihan ni Wesley King. Sa sandaling ito, ang lalaking nakaitim na nakadamit ay sumugod. Lance, mahusay, hindi ka patay? Sinabi ko sa iyo na napakahusay mo, paano ka madaling mamatay? Alam ni Lance kung sino yun sa tunog ng boses at sinabing, akala ko rin ay patay ka na, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ka rin patay, Emperor Lord yan. Naku, huwag mong sabihin, muntik na akong mamatay, buti na lang naghanda ako ng double kanina kung sakali, kung hindi, hinding-hindi ako makakatakas sa pagkamatay ng namatay. Sabi ni Emperor Lord yan. Ngayon hindi na siya matatawag na emperador, para na siyang nawawalang aso. Sinabi ni Lance, Terena, hindi ipinapayong manatili dito ng matagal, baka malaman ng pinuno ng mercenaryong grupo ng hari, ayaw ko pa siyang kalabanan, at hindi pa ako sapat na kumpiyansa. Good, saan ka nakatira? First day ko pabalik sa Lookout City at walang lugar. Tapos pumunta ka sa tinutuluyan ko, I have a very private place. Saan? Hehe, samahan mo na lang ako. Isinuot ni Lance ang kanyang maskara sa balat ng tao at lumipad palayo kasama si Lord Yan, tahimik, at sa wakas ay nakarating sa isang sulok ng Royal Cemetery ng Darlington City. Inilipat ni Lord Yan ang stone tablet ng isa sa mga libingan, at isang underground passage ang lumitaw sa harap niya. Ito ay talagang isang peking nicho. Haha, hindi mo akalain? Emperor ako dito sa loob ng maraming taon, paanong hindi ako magiging handa dito, pumasok ka na dali. Matapos makapasok sa peking libingan, isang mekanismo sa loob, biglang isinara ang lapida, at sinindihan ni Lord Yan ang oil lamp sa loob. Sa ilalim ng libingan ay may 3 silid, 2 silid na maliit. Ang sala, na itinayo rin ng medyo marangya, ay may 2 metrong haba at malawak na transparent na bato sa tuktok ng kisame, kaya kitang-kita mo ang mga bituin sa kalangitan. Kuya Lance, hindi na kailangang maging magalang, mangyaring maupo, ligtas ang lugar na ito, kahit na ituloy tayo ni Wesley King dito, hindi niya tayo mahahanap. Tanong ni Lance, isang transparent na bato sa ibabaw ng iyong kisame, hindi ka ba natatakot na ang mga tao ay tumingin sa ibaba mula sa itaas? Haha, hindi mo alam yan, itong transparent na bato, extraterrestrial meteorite yan, makikita mo sa loob hanggang sa labas, pero hindi mo makikita sa labas, ordinaryong bato lang sa labas. Oh, matandang bata ka, ang galing mo. Kuya Lance, natutuwa akong hindi ka patay, kung hindi ako pumunta para patayin si Tirso ngayong gabi, natatakot ako na hindi kita makikilala. Sabi ni Lord Yan. Nagtanong si Lance, paano mo nagawang patayin si Tirso? Galit na bumantong hininga si Lord Yan, na kinuha ni Wesley King ang trono ko, syempre hindi ako magiging masaya, kahit hindi ko na ito bawiin, kailangan ko pa ring patayin ang ilan sa kanyang mga kapatid. Paano ka? Bakit malakas ka na ba ngayon? Sinabi ni Lance, namatay ang ilan sa aking mga mercenaryong kapatid sa kamay ni Wesley King, kaya papatayin ko ang lahat ng kanyang mga kapatid, at sa huli, papatayin ko siya. Ah, Kuya Lance, sinasabi mo na mayroon kang lakas para talunin si Wesley King. Bakit hindi? Pero wala akong sapat na kumpiyansa ngayon, mas mataas ang kanyang kaharian kaysa sa akin, mataas ang posibilidad na mabaigo ako, kaya ayoko pang makipagsapalaran.
Tumango si Lord Yan, sa katunayan, natalo na niya ang matandang master ng famous Swordvilla. Ang matandang master na iyon ay isa sa 30 pick sa mundo, bagamat siya ang pinakamahinang pick, siya ay napakalakas na. Sa unang antas lamang ng Unity Realm Great Perfection, at kung padalos-dalos kang pumunta sa Wesley King, kung hindi ka magtatagumpay, mamamatay ka. Ngayong gabi, halimbawa, ako ay halos kapareho ng lakas ni Tirso, ngunit malapit na akong patayin niya kaya lang naisipan kong umatras, buti na lang nagpakita ka, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sinabi ni Lance, dapat kang magpasalamat dahil hindi mo ako sinakal noon. Mukhang napahiya si Lord Yan, ito, talagang napaka-insensitive ko noon, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, hindi ba't pinili kong makipagpayapaan mamaya? Sige. Medyo naguguluhan pa rin si Lance tungkol sa nangyari noon, kaya wala siyang magandang nararamdaman kay Lord Yan, kahit nakalaunan ay pinili niyang makipagpayapaan at makipag-usap, kaagad na tumalikod mula sa bangin. Kuya Lance, dapat maintindihan mo rin kung ikaw ay isang taong may ambisyon, kung gayon ang Wesley King sa ngayon ay ang hinaharap mo, kung alam kong si Wesley King ang kukunin ang posisyon ko ngayon, sira ko sana siya noong una kung gayon hindi ako magiging sobrang miserable ngayon, ang aking maharlikang pamilya ay namamatay at tumatakas, na nawasak sa isang iglap. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, pinugutan mo rin si Wesley King. Sabi ko okay? Stop saying these meaningless words, kung gusto pa talaga kitang guluhin tungkol sa nangyari noon, pinatay na sana kita ng isang stroke ngayon sa pagitan natin, we have a common enemy and are considered allies, tama ba? Oo, oo. Salamat sa kagandahang loob ng iyong pinsan, huwag kang mag-alala, kung papatayin mo si Wesley King, ako ang unang yayakap sa iyo bilang hari. Ngumiti si Lance, yinakap mo ako bilang hari. Ano ang tungkol sa iyo? Nako, lumipas na ang panahon ko, hindi mo ba ako hahayaan na maging hari, wala na akong ibang hinihingi, gusto ko lang maghiganti, at pagkatapos, I enjoy ang aking pagtanda, habang nasa aking sa katandaan, sa wakas ay mag-sprint ako ng kaunti upang makita kung maaari ko itong dalhin sa susunod na antas at maabot ang ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, ngunit sigurado akong hindi ito posible. Sige, pupunta ako sa paglilinang. Tumayo si Lance, pumasok sa isa sa mga silid, at dumiretso upang ipikit ang kanyang mga mata at mag-cultivate. 974. Bumantong hininga si Lord Yan at sinabing, naabot mo na ang Unity Realm Great Perfection, at mahirap nang magpatuloy pa. Sa sandaling ito, sa bahay ni Tirso, tiningnan ni Wesley King ang bangkay na nahati sa kalahati sa lupa, ang kanyang mukha ay sobrang baluktot at hindi magandang tingnan. Kuya, nahati sa dalawa si Tirso ng kutsilyo sa kusina, bakit parang ang sama ng teknik mo? Madilim ang mukha ni Wesley King, ngunit hindi siya nagsalita, mas tahimik siya, mas galit ang nararamdaman niya sa loob. Kuya, si Lance kaya ang pumatay kay Tirso. Si Lance ay bumalik para sa paghihiganti, at iyon ang dahilan kung bakit siya gumamit ng kutsilyo sa kusina para hatiin si Tirso sa kalahati, bilang isang demonstrasyon laban sa iyo. Pero, hindi ba patay na si Lance? Kahit hindi siya namatay, sa loob lang ng 2 taon, hindi siya magiging ganoon kalakas at itong talam, heaven-breaking blade ni Kuya, paano na lang si Lance? Kuya Tirso? Namatay kang malungkot? Huwag kang mag-alala, tiyak na ipaghihiganti ni Kuya ang iyong kamatayan. Malungkot na sigaw ng isa pang lalaki. Ang pinuno ng mercenaryong grupo ng hari ay labis ding naghinala na si Lance ang bumalik para sa paghihiganti. Lance, may lakas kang loob na lumapit sa akin sa bukas, huwag mong patayin ang kapatid ko sa dilim. Ikinuyom ni Wesley King ang kanyang mga kamao at walang pakialam na sinabi, ang kanyang mga mata ay nakakatakot na nakatingin sa chopper doon. Nang makita ni Wesley King ang side chopper na iyon, naramdaman niya ang kanyang puso, ibig sabihin, naiintindihan din ba ni Lance ang pakiramdam ng tiyak na kamatayan? Bagamat hindi alam ni Wesley King ang ideya ng tiyak na kamatayan, nararamdaman niya ito, ngunit marahil ay napagtanto din ni Lance na ito ay isang pagpapakita sa kanya. Sabihin sa kanila na magpatuloy at maghanap sa buong lungsod, at siguraduhing mahanap si Lance. Oo.
Kinabukasan, binuksan ni Lance ang kanyang mga mata at lumabas ng silid. Gising ka na pala. Tanong ni Lord Yan. Oo. Kuya Lance, naghanda na ako ng almusal, kain na tayo. Nakita ni Lance ang isang malaking mesa ng mga steamed buns, at gruel, na para bang ito ay isang magandang araw, at nagtaka, bakit parang libre kang mabuhay kapag nagtatago ka sa libingan. Saan mo nakuha ang lahat ng almusal na ito? May kusina ba dito? Hindi, kahit may kusina, wala kang kayang magluto, don't tell me lumabas ka at bumili sa labas. Hahaha, Kuya Lance, hindi mo alam na, itong underground chamber ko na ito ay maaaring direktang humantong sa palasyo, o sa isang restaurant sa labas ng palasyo, lahat ng mga almusal na ito ay inihahatid ng mga tao ng restaurant, sila ay nagdadala ng mga pagkain sa oras araw-araw, makakain ako ng kahit anong gusto ko. Pagkatapos mong kumain, ihahatid kita sa labas para mamasyal. Pagkatapos ng almusal, itinulak ni Lord Yan ang isang lihim na pinto sa dingding, mayroon talagang isang nakatagong daanan, kasama ang nakatagong daanan na ito, pagkatapos maglakad ng libu-libong metro, nakarating siya sa isang balon, at mula sa balon, siya ay lumipad palabas, at ito ay ang likod bahay ng isang restaurant sa Darlington City. Kuya Lance, ito ang likod bahay ng restaurant. Itong restaurant, noon, lahat sila ay malapit kong kaibigan, kaya lahat sila ay aking mga tao, maaari tayong kumain ng libre dito, o maaari natin silang ipadala sa sekretong silid sa sementeryo. Nako, ang galing mo talaga dyan. Sinabi ni Lord Yan, ako ay isang emperador noon, ito ay isang salita lamang ng utos para sa akin noon, nag-aalala din ako na ako ay papatayin sa hinaharap, tiyak na gagawa ako ng ilang paghahanda, kabilang ang dobleng iyon, bilang inaasahan, ang aking mga paunang paghahanda ay hindi nawalan ng kabuluhan, at talagang naging kapaki-pakinabang ang mga ito. Isang maagang subordinate ng Unity Realm ang dumating. Kilalanin ng Master. Little Tan, iulat mo kung ano ang nangyayari sa labas. Okay, ngayon ay may malalakas na tao na naghahanap sa kung saan-saan sa labas, dahil namatay si Tirso kagabi, at inutusan ni Wesley King ang buong lungsod na maghanap sa buong lungsod upang mahanap ito, pinaghihinalaan nila na si Lance ay bumalik para sa paghihiganti. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lord Yan. Si Lance ay nakatayo sa gilid, ngunit hindi inihayag ni Lord Yan ang pagkakakilanlan ni Lance. Matapos manatili ng maikling panahon, inutusan ni Lord Yan ang kanyang mga nasasakupan, maghanap ng dalawang magagandang babae sa sekretong silid ngayong gabi, tandaan, mas maganda. Okay, please don't worry Master. Si Lance at Lord Yan ay bumalik sa balon at sinundan ang daanan pabalik sa sekretong silid sa sementeryo. Sinabi ni Lord Yan kay Lance, Kuya Lance, hiniling ko sa kanila na maghanda ng dalawang magagandang babae para sa gabi, masisiyahan ka sa kanila. Ano? Inihahanda mo sila para sa akin. Natigilan si Lance. Oo. Hindi mo ba pinaghandaan ang sarili mo? Matanda na ako, hindi hihigit sa iyong kabataan, 3 o 4 na beses sa isang buwan ang pagtingin ko, bata ka at iba, ang dalawang tinawagan ko ngayong gabi ay itinuturing na sundo ko para sa iyo. Nakakasawa na magtago sa secret room ng matagal, kaya hindi masamang magkaroon ng babae para ipasa ang boredom. Sinabi ni Lance, hindi na kailangan, ngunit salamat. Bahala ka para saan. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, si Lance ba ay ganitong uri ng tao? Bukod pa rito, ang babaeng nakahanap sa kanya ay 19 na beses sa 10. Sumimangot si Lord Yan, siguro iniisip mo na ang mga babaeng nahanap mo ay mga puta. Hindi ba sila? Mali ka, talagang hindi, paano maitutugma ng isang puta ang aking pagkakakilanlan, bagamat ako ngayon ay para akong isang nawawalang aso, ngunit ako ay minsan ay hindi bababa sa 75, bukod pa, ang mga puta ay hindi mapagkakatiwalaan, kung ako ipagkanulo ang impormasyon, hindi ba ako malalantad? Kung ganoon sino ang hinahanap mo? Sinabi ni Lord Yan, mayroon akong isang lihim na funhouse,
ang funhouse na ito ay lahat ng kababaihan, ito ay binubuo ng humigit kumulang 100 babae, ang mga babaeng ito ay sinanay na lahat mula pagkabata, lahat sila ay ganap na tapat sa akin, ang lihim na funhouse na ito, walang sino man. Iba pa ang nakakaalam nito ngunit ako, habang tinutulungan akong mangalap ng impormasyon, at kung may pangangailangan, sila rin ay lubos na masunurin sa akin. Kaya naman, ang dalawang babaeng tinawagan ko sa gabi ay kapwa babae ng music workshop na ito, at hindi way prostitutes. Lahat ng babae sa music workshop na ito ay napakaganda, maliban sa medyo inferior sila sa martial arts, so you're welcome. Isa kang lalaki na malinaw na aso mula sa isang nawawalang pamilya, ngunit nabubuhay ka pa rin ng malaya sa Darlington City. Hindi maaaring magalit si Lance, alam ng Diyos kung ano pa ang hindi alam nitong si Lord yan tungkol kay Lance. Hahaha Kuya Lance, wag mong kalimutan, ako ang master dito dati, kahit hindi ngayon, marami pa rin akong loyal subordinate, buong Darlington City, kung may gusto ako, kaya ko pa rin. It's just not as convenient as before. Sige, balik na tayo sa secret room, sobrang sikip ng hangin sa labas ngayon, mas mabuting huwag na munang lumabas sa mga susunod na araw. Tanong ni Lance, sabi mo may daanan pa sa secret room na direktang patungo sa palasyo. Oo. Ngunit, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta doon, hindi pa ako nakakapunta doon minsan, maaari pa akong lumabas ng kaunti sa labas ng palasyo, huwag pumunta sa palasyo upang patayin, ito ay isang lugar kung saan sina Wesley King at yung mga kapatid niya matagal nang nakastation, pumupunta doon puro patayan. Ngumiti si Lance, ang mga kapatid ni Wesley King ay nagtatago sa palasyo, nag-aalala pa rin ako kung paano papatayin ang ilan pa, ngayong mayroon na tayong lihim na daanan na ito, paminsan-minsan ay maaari tayong pumasok sa palasyo at pumatay ng ilan sa mga kapatid ni Wesley King. 975. No way, gusto mo talagang pumasok sa palasyo. Paano kung hindi, bumalik ako sa Darlington City para lang patayin ang magkapatid na Wesley King. Ngunit hindi mo kailangang magmadali, hindi ka sapat na kumpiyansa para harapin si Wesley King sa iyong martial arts, kaya bakit ka magmadali, kung papasok ka sa palasyo at hahayaan si Wesley King na matuklasan ang sikreto. Daanan at subaybayan ka dito, hindi ba ito ang katapusan ng laro? Huwag kang mag-alala, hindi pa ako ganoon kalala, at sa palagay ko ay hindi ako matutuklasan ni Wesley King. Sige, papasok ako sa palasyo ngayong gabi at papatayin ang isa sa mga kapatid ni Wesley King, pagkatapos nito, bawat gabi. Walang magawa si Lord yan. Nang gabing iyon, dumaan si Lance sa lihim na daanan patungo sa direksyon ng palasyo. Makalipas ang ilang libong metro, gumapang palabas si Lance sa isa sa mga wasak na palasyo ng Imperial. Sinundan ni Lord yan si Lance, kung hindi alam ni Lance kung paano makaalis sa mekanismo sa dulo ng secret passageway. Ito ang isa sa mga pangunahing bulwagan ng palasyo, ito ay dating malamig na palasyo. Sabi ni Lord yan. Nagtanong si Lance, gaano kalayo ang lugar na ito mula sa tinutulugan ni Wesley King. Nasa unahan lang ang bedchamber kung saan nakatira si Wesley King. Holy shit, malapit na. Oo, kaya nga sabi ko, delikado, baka pinagmamasdan na tayo ni Wesley King sa dilim. Sinabi ni Lance, Lord yan, bumalik ka muna, may impluwensyahan mo ako dito. Hindi mas mababa ang kaharian ko kaysa sa iyo, bakit iniisip mo na may impluwensyahan kita? Kung ayaw mong mamatay, bumalik ka, alam ko ang turtle breath technique, kaya mo naman kahit hindi humihinga diba? Sige. Bumalik si Lord yan sa lihim na daanan ng walang interes. Kaagad na inilapat ni Lance ang turtle breath technique, na ginawa ang kanyang sarili na ganap na humihingal, kahit isang tibok ng puso ay wala, o isang napakahinang presensya, kung mayroon man, matuklasan lamang ni Wesley King si Lance sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Nang lumabas si Lance sa pangunahing bulwagan, may ilang katulong na nagpapatrolya sa gabi sa harap niya, nakaupo sa isang pavilion at natutulog. Umakyat si Lance at agad na nakita ang isa sa kanila, pagkatapos ay kinaladkad sila sa gilid upang magsagawa ng nakakatuwang pamamaraan. Sabihin, saan nakatira ang kapatid ni Wesley King? Maraming kapatid ang Espiritu Santo, alin ang tinatanong mo?
Alin man ang pinakamalapit sa akin? May evergreen garden sa kaliwa, kung saan nakatira ang tatlong prinsipe, lahat ng tatlo ay magkakapatid ng kanyang kamahalan. Pinangalanan silang Liam, Gaston, at Jeddah. Napakabuti. Tinapos ni Lance ang kanyang pagkakabighani at ang katulong na iyon ay nagpatuloy sa pag-idlip. Dumating si Lance sa Evergreen Garden. Gabi na ngayon, at bukod sa night patrol, hilik lang ang naroon. Tahimik na pumasok si Lance sa Evergreen Garden. Mayroon talagang tatlong malalakas na tao na nakatira sa kaliwa at kanang likurang direksyon ng Evergreen Garden, ngunit silang tatlo ay nasa antas ng Unity Realm Perfection. Ito ang pinakamaganda, ang mga nasa Unity Realm Perfection level, maaaring patayin sila ni Lance sa isang kisap mata, habang kung sila ay nasa Unity Realm Perfection level, si Lance ay kailangang mag-aksaya ng kaunting pagsisikap, marahil ay inaalerto si Wesley King. Dumating si Lance sa pintuan ng isa sa kanila at pumasok. Sino ka? Nagising ang lalaki. Shoo! Walang sabi-sabi, lumipad palabas ang isang kutsilyo sa kusina, at biglang, ang taong iyon ay hiniwa ni Lance sa dalawa, na parang nagkatay ng baboy, at sa wakas ay nahati sa dalawang bahagi. Pagkatapos, hiwalay na pumunta si Lance sa dalawa pa at pinatay ang dalawa sa parehong kadalian. Umawi. Si Lance ay hindi sakam, pinatay ang mga kapatid ni Wesley King, isa-isa, hindi nang sabay-sabay. Dapat bigyan ng sapat na oras si Wesley King para pahirapan ang kanyang sarili, at pagkatapos ay sa wakas ay patayin siya para sa paghihiganti kapag si Lance ay nagtataglay ng sapat na kumpiyansa upang makipag-head-to-head sa kanya. Bumalik si Lance sa secret room, tiniyak ni Lance na walang naiwan, kung hindi, magiging game over kung matunten niya ang secret room sa ibaba ng mausoleum. Kinabukasan, nakatayo si Wesley King sa pasukan ng pangunahing bulwagan ng madaling araw, at isang kapatid ang dumating upang mag-ulat. Nagtanong si Wesley King, nahanap mo na ba ang libingan ni Lance? Kuya, hindi pa. Wala na talagang bakas sa kanya ang pumatay kay Tirso, para bang hindi pa siya nagpakita, hindi ko nga alam kung si Lance ba ang bumalik para maghiganti o hindi. Ngumuso si Wesley King, siguradong siya iyon, mas lalong hindi ka makakahanap ng bakas, mas ibig sabihin ay siya iyon, isang taong kahit ako ay hindi makahanap ng bakas, bukod kay Lance, wala akong maisip na pangalawang tao. Nang mga sandaling iyon, may isang lalaking tumatakbo sa di kalayuan na umiiyak. Black Pepper, bakit ka umiiyak? Captain, kuya, ungol. Anong iniiyakan mo? Kuya, pumunta kayo sa Evergreen Garden. Ang figure ni Wesley King ay kumislap at sumugod patungo sa Evergreen Garden. Sa Evergreen Garden, maraming maids ang lumuhad sa lupa at umiyak, syempre ayaw talaga nilang umiyak, tutal wala naman sa kanila ang tatlong namatay na prinsipe, pero ang tatlong prinsipe ay magkapatid na emperor, kaya nagkaroon sila ng para kunwaring umiiyak ng malungkot. Pumasok si Wesley King sa bawat silid ng tatlong magkakapatid at itinaas ang puting tela. Nakaramdam ng lamig si Wesley King, tanging nakita niya ang kanyang mga kapatid, nahati sa kalahati, at isang makintab na kutsilyo sa kusina sa dulo ng kama, na tila nagpapakita sa kanya. Jeddah, wow! Isa pang lalaking sumugod sa kasabay na sigaw. Pumunta si Wesley King sa dalawa pang silid, at ang kama sa dalawa pang silid, sa parehong paraan, ang dalawang magkapatid na iyon na pinangalan ng Liam at Gaston, ayon sa pagkakasunod-sunod, ay namatay din ng malungkot, kasama si Gaston ay hubad pa rin, na ginagawa itong mas katulad ng pagkatay ng baboy. Hindi mapigil ang tumili si Wesley King. Lance, alam kong ikaw iyon. Lumabas ka, magkaroon ng lakas ng loob na makipagkasundo sa akin ng harapan, huwag maging kapatid ko sa dilim. Sigaw ni Wesley King sa langit, narinig ng buong palasyo ang kanyang boses, hindi iyon lamang, hindi bababa sa kalahati ng Darlington City ang mahinang nakarinig ng kanyang dagindong, ang kanyang dagindong na tumupok ng hindi bababa sa kalahati ng kanyang panloob na puwersa, na nagbabalak na marinig ni Lance. Si Lance ay nasa sikretong silid ng mausoleum at kagigising lang. Natawa si Lord Yan, Kuya Lance, narinig mo ba iyon, nalaman ni Wesley King. Hindi naman kasi ako bingi. Kuya Lance, sinabi sa iyo ni Wesley King na makipag-ayos sa kanya ng harapan, ano sa palagay mo?
Hindi pa oras, maaga o huli, kapag naayos ko na ito sa kanya ng harapan, ito na ang araw ng kanyang kamatayan. Malamig ang tingin ni Lance. Unang pinatay ni Lance ang kanyang kapatid, at iyon ang layunin, na mabuhay sa sakit si Wesley King araw-araw bago siya mamatay. Sinabi ni Lord yan, Kuya Lance, ngayong napatay mo na ang apat sa kanyang magkakasunod na kapatid, natatakot ako na medyo mahirap lumabas at pumatay muli, tiyak na magbabantay siya laban dito buong gabi. Napabuntong hininga si Lance, sa kasamaang palad, hihinto ako saglit, maghintay ng ilang buwan hanggang sa humi na siya, kukuha ako ng isa pang shot, gusto kong mapagod siya ng tuluyan. Handa ka nang mag-pause ngayon? Oo, hahanapin ko ngayon iyong mga kapatid ko, wala akong oras para manatili dito, hindi nakakatuwang patayin silang lahat, kaya take your time. So aalis ka na sa Darlington City? Oo. O sige sasamahan kita. Bahala ka. 976. Nagbalat kayo si Lance at pagkatapos ay umalis sa Darlington City. Noong una ay gustong umalis ni Lord yan kasama si Lance, ngunit bilang isang resulta, may mga humahabol sa lahat ng dako sa labas, at hindi sigurado si Lord yan na hindi siya makakaakit ng atensyon ng 100%, kaya kailangan niyang sumuko sa ideya na umalis kasama ang Lance. Si Lance ang nagmaneho ng sports car ng mag-isa at umalis sa Darlington City. Kailangan munang hanapin ni Lance ang kanyang mga kapatid at ipaalam sa kanila na hindi pa siya patay. Gayunpaman, hindi alam ni Lance kung saan sila hahanapin sa ngayon. Hindi ko alam kung nakatakas na si Little Ming mula sa 10,000 Beasts Forest, pero sabihin na nating pupunta muna ako sa pamilya ni Little Ming, kung nakatakas si Little Ming, dapat malaman ko ng kaunti. Balita, at ang lugar na ito ang pinakamalapit sa pamilya ni Little Ming. Sumakay si Lance sa eroplano at tumungo sa kinaroroonan ng pamilyang Little Ming. Sino ang hinahanap? Pagdating sa pamilya ni Sarah, pinigilan ng doorman si Lance. Excuse me, nasa pamilya ba si Hansara? Ano ang gusto mo sa aming pamilya Little Ming ninuno? Sumimangot ang doorman dahil masyadong mababa ang doorman, kaya hindi niya naramdaman ang lakas ni Lance, at dahil itinago ni Lance ang kanyang momentum, hindi ito ganoon kadaling maramdaman. Nang marinig ni Lance ang gate guard na sinabi ni Little Ming Old Ancestor, natuwa siya sa loob. So, buhay pa si Little Ming. Kalokohan, paanong madaling mamatay ang ating Little Ming ninuno? Hindi man lang nagalit si Lance nang makita niya ang mayabang na ugali ng gate guard sa kanya, tumawa lang siya, na hinayaan si Lance na maging maganda ang mood. Sa susunod na sandali, nawala si Lance, at hinawakan ng gwardiya ng gate ang kanyang ulo, naramdaman na parang nawala lang siya sa isip niya saglit, at pakiramdam na parang walang kumausap sa kanya. Sa katunayan, ginamit lang siya ni Lance ng ecstasy, at tinanong ni Lance kung saan nakatira si Sarah. Sa pamilyang Hanwang, sa labas ng isang partikular na bilya sa tuktok ng burol, dumating si Sarah mula sa malayo hanggang sa bahay na kanyang tinitirhan. Ngayon, si Sarah, kasama ang ilang matatandang lalaki mula sa pamilya, ay kababalik lamang mula sa pagbisita sa isa pang maharlikang pamilya. Ito ay dahil 100 taong gulang na ninuno ng ibang pamilya ang talagang nagsabi na gusto niyang pakasalan si Sarah, at napabalikwas si Sarah. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung paano aalisin ang problema ng problema, at kung paano ito aalisin. Sa 2 taon na ito, hindi man lang alam ni Sarah kung paano mamuhay, parang araw-araw ay malungkot at magulo. Ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay hindi gaanong nagbago, 2 taon na lamang ang nakakaraan mula nang umunlad siya sa huling yugto ng Unity Realm, bagaman sa pamilya, siya ay napaka-ungodly, kahit na sa North Empire. Narinig ko na ang kanyang reputasyon ay umabot na sa pandinig ng emperador, na si Wesley King, ang pinuno ng mersenaryong grupo ng hari, at si Sarah ay laging naaalala pa rin ang maghihiganting iyon. Alam kung ano ang gagawin, bago siya at ang emperador, nagkaroon ng isang napakalaking pagkakaiba sa lakas. Kung hindi siya pumunta upang makita siya ay natatakot na ang kanyang pamilya ay magdudulot ng gulo. Ngayon, kapag siya ay bumisita sa iba royal family, may plano siyang magplano ng maaga.
Medyo mabigat ang mga yapot ni Sarah habang papalapit sa kanyang tahanan, itong napakalaking bilya sa tuktok ng bundok, siya lang ang nakatira doon. Sa sandaling ito, sa sala ng bilya na ito, nakaupo doon si Lance. Hindi ito naramdaman ni Sarah, humakbang papunta sa sala, at nakita niya ang isang kakaibang lalaki na nakaupo doon. Ano ka ba? Nagsalubong ang kilay ni Sarah. Tumangala si Lance kay Sarah at bahagyang ngumiti, mahigit 2 taon na ang nakalipas, malaki ang ipinagbago ni Sarah, 2 taon na ang nakakaraan, si Sarah ay mas bata pa rin, ngunit ngayon, mas mature na, mas pambabae din ang figure. Mas sexy, hindi na parang batang babae, maliban sa medyo baby-faced niyang mukha. Mga salita, galit, bibigyan kita ng huling pagkakataon upang makita kung sino ito. Inalis ni Lance Damon ang maskara sa kanyang mukha at sinabing, ako ito. Ah! Natulala si Sarah, nakatingin kay Lance na hindi makapaniwala, at biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kuya Lance, ikaw? Ikaw? Ikaw ba talaga? Inabot ni Lance ang kanyang kamay upang hawakan ang mga luha ni Sarah at ngumiti, syempre ako ito. Kuya Lance, that's great, wow. Umiyak si Sarah at isinubsob ang sarili sa yakap ni Lance, ang sandaling ito ay parang ang pinakamasayang sandali na naranasan niya sa nakalipas na 2 taon. Matagal nang hinawakan ni Lance si Sarah, at namiss siya ng husto. Ang katawan ni Sarah ay nagmature ng husto, agad itong naramdaman ni Lance nang hawakan niya ito, ngunit si Lance ay hindi ganong uri ng tao, at hindi nag-iisip ng walang kahihiyan. Matagal na umiyak si Sarah bago binitawan si Lance. Sige, Sarah, huwag ka nang umiyak. Kuya Lance, ikaw? Ikaw? Wow. Anong mga salita na nabalisa, ngunit, 1,000 salita, sa huli, ang mga ito ay naging mga iyak. Tinapik ni Lance ang balikat ni Sarah, at ang gilid ng kanyang mga mata ay medyo basa na rin sa excitement. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay naging matatag ang pagkabalisa ni Sarah. Kuya Lance, tell me, what happened to you after? Since nabubuhay ka pa, bakit ngayon ka lang bumalik, saan ka nagpunta for the past 2 years? Sinabi ni Lance, noong panahong iyon sa kagubatan ng 10,000 hayop, ginamit ko ang God-Sokang Great Law para patayin ang halimaw na iyon, sa kasamaang palad, isa pa ang sumunod, pagkatapos ay ginamit ko itong muli, 2 beses sa isang hilera, agad akong dumanas ng matinding sakit. Espiritual na pagkasuklam, akala ko tiyak na mamamatay na ako. Ngunit nang magising ako dito, natagpuan ko ang aking sarili sa isang isla, at sinabi ng lalaking nagligtas sa akin na 6 na buwan na akong nakatulog. Ngunit pagkatapos, nalaman kong 2 taon na lumipas. Kung ano ang naranasan ko sa 2 taon na iyon, ako mismo ay hindi alam, at kung bakit ako nasa malayong isla, hindi ko alam. Bakit? I don't know. I always feel like I experienced something very unforgettable in those 2 years, and I always feel like there's someone or something na hindi ko kayang bitawan. Kuya Lance, kahit ano pa man, napakabuti at buhay ka pa. Oo nga pala, narinig ko iyon sa Darlington City, na wala ng maraming kapatid si Wesley King. May kinalaman ba ito sa iyo? Ngumiti si Lance, hindi ba ito kalokohan, bumalik ako para maghaiganti, gusto kong patayin isa-isa ang mga kapatid ni Wesley King, at sa huli, papatayin ko ulit siya. Kuya Lance, ang lakas mo. Parang lumakas. Oo. Nasa unang antas na ako ngayon ng Unity Realm Grand Perfection, at mayroon na akong lakas para hamanin si Wesley King, ngunit sa kasamaang palad, mas mahina pa rin ako sa kanya at wala akong buong kumpiyansa, ngunit sa halip, mas delikado ako, kaya naman wala akong planong harapin siya ngayon. Bago ko siya makipag-head-to-head, isa-isa kong papatayin ang mga kapatid niya at patikim din sa kanya ang pagkawala ng isang kapatid, na pinili niya. Sabi ni Lance habang nagngangalit ang mga ngipin. 977. Kuya Lance, sabay din akong maghihiganti. Tumingin si Lance sa mga mata, Sarah, hindi ka mabilis na napabuti ang iyong lakas nitong nakaraang 2 taon. Kuya Lance, itong 2 taon na ito ay magulo, hindi ko alam kung paano ito gagastusin, paano ako nasa mood na mag-practice ng martial arts.
Gayunpaman, sa iyong edad, ang pag-abot sa gitnang yugto ng Unity Realm sa edad na 19 na ay laban na sa mundo. Kuya Lance, may gusto akong sabihin sa'yo ngayon. Ano yon? 19 na taong gulang na ako ngayon at naabot na ang gitnang yugto ng Unity Realm. Ito ay itinuturing na napakasikat sa North Empire, kahit papaano ay kumalat ito sa buong North Empire. Narinig ko na gustong ipatawag ako ni Wesley King. Kung siwang talagang pinatawag ako ni Chi, pagkatapos ay makikilala niya ako bilang ang taong mula sa 10,000 Beast Forest sa isang sulyap, at malalaman niya na miyembro ako ng iyong mercenaryong grupo. Kung papansinin ko siya at hindi ko siya pupuntahan, at natatakot ako na baka hindi siya makasama sa pamilya ko, ano ang dapat kong gawin? Ngumuso si Lance, ano ba itong anak ng asong ito na nagpapatawag sa iyo? Hindi ko alam, baka narinig niya ang tungkol sa talento ko at gusto niya akong pigilan. Kung gusto niyang humawak sa trono, nakikita na naabot ko ang gitnang yugto ng Unity Realm sa edad na 19, tiyak na siya ay kinakabahan at hindi imposibleng pigilan niya ako. Sarah daw. Tumango si Lance sa kanyang ulo, napakataas pa rin ang posibilidad na gusto niyang sakalin si Sarah, kaso lang na hindi pa niya nakikilala si Sarah. Kung nakilala niya ito, hindi iyon iniisip, 100% ang pumatay. Kanya. Kuya Lance, ano ang dapat kong gawin? Kalokohan, syempre hindi mo na kailangan pang pakialaman siya, mamamatay ka lang kung pupunta ka. Ngunit natatakot ako na mabaril niya ang aking pamilya, at ayaw kong mapahamak ang aking pamilya. Kahit na, hindi ka maaaring pumunta. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala sa ngayon, pinatay ko ang ilan sa kanyang mga kapatid, at ngayong si Wesley King ay napakatindi na hanapin ako, malamang na nakalimutan ka na niya. Well, sana nga. Tama, Sarah, nasaan ang iba? Nasaan sina tiya nyo, Harem, Sally, Bella, Benny, Ben, Xavier, Elsa, at iba pa. Napabuntong hininga si Sarah, Kuya Lance, dahil akala ko patay ka na, ang Destined One Mercenary Group ay na-disband na. Na-disband. Sino ang nagbuwag? Wala ka na, ano pa ang silbi ng lahat ng kumapit sa mga mersenaryo, walang kabuluhang kalungkutan, ngunit lahat tayo ay nangako na kung sino ang may kakayahang maghiganti sa hinaharap ay dapat gawin ang lahat upang makuha ito. Nako naman. Walang sinisisi si Lance. Paano ang iba ngayon? Sinabi ni Sarah, kinuha ni tiya nyo ang kanyang kapatid na babae, si Teresa, at umalis sa ibang bansa. Si Elsa, Benny, Xavier, Brenda, Leslie, ay bumalik na lahat sa kani-kanilang pamilya. Nawala siya ni Ben mensahe, si Sally, si Bella, ay bumalik sa London, at ngayon si Sally ay nagtuturo sa Palanan Middle School. Si Bella ay nagbukas ng kanyang sariling bar at naging isang mang-aawit, lahat sila ay tumigil sa pagsasanay ng martial arts. Bakit hindi na sila nag-practice ng martial arts? Ikaw kasi akala ng lahat patay ka na, bakit mag-practice ng martial arts? Mas malulungkot din ang practice martial arts, might as well live your life in peace. Og, mukhang kailangan kong bumalik sa kanila kanina. Sige, sasamahan kita. Good. Then it's not too late. Let's go now. Agad na umalis sina Lance at Sarah at lumipad patungong Tiananfo. Gayunpaman, si Lance ay umuusad sa mahinang paraan, suot pa rin ang kanyang maskara, hindi gustong alertuhan ang sinuman. Kuya Lance, kailangan bang ipaalam sa iba? Magtipon ng lahat sa London City. Hindi na kailangan, sa ngayon ay hinahanap pa rin ako ni Wesley King, hindi ito ang tamang oras para magpakita ako sa mataas na profile, maghintay hanggang kumpiyansa akong harapin siya, pagkatapos ay ipaalam sa iba, gayon pa man. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, ang pagpapalam kay Wesley King ay maaaring makapinsala sa kanila sa halip. Mabuti. Hindi ipinaalam ni Lance kina Xavier, Benny at ng iba pa na siya ay buhay pa sa ngayon. Para kay Elsa, kukunan siya ng video ni Lance at hindi siya hahayaang manatili sa kalungkutan. Sa eroplano, kinuha ni Sarah ang kanyang laptop at sinabing, Kuya Lance, hintayin mo pa ako ng ilang minuto, malapit ko ng mock-contact si Sister Shu, dahil matagal na akong hindi naging hacker at ako, medyo kinakalawang ako. Haha, ayos lang, matagal pa naman ang pagpunta sa London City, marami pang oras.
Pagkaraan ng ilang minuto, nagawang i-hack ni Sarah ang network ng pamilya ni Elsa at natagpuan si Elsa, na nakita sa isang surveillance camera na pumasok sa banyo 10 minuto na ang nakalipas. Sa ngayon, sa bahay ni Elsa, naliligo siya sa banyo at nakahiga sa bathtub, ngunit ang mata ni Elsa ay walang buhay at hindi niya alam kung ano ang tinitingnan niya na nalilito. Kuya Lance, naliligo si ate. May phone ba siya? Ayan, nadial ko na ang number niya. Sa banyo ni Elsa, biglang tumunog ang teleponong nasa tabi niya. Tumagal ng ilang segundo bago bumalik sa katinoan si Elsa at inabot ang telepono. Ito ay isang hindi kilalang tawag dahil walang numerong ipinapakita. Diretsa ang ibinaba ni Elsa ang tawag, tiyak na ito ay isang panliligalig na tawag. Hindi sumasagot si Sister Shu. Tapos mag-text ka, baka isipin niya na harassment na tawag. Ding ding ding. Ipinadala ang text message. Binuksan ni Elsa ang text message para basahin ang, Sister Shu, ako ito, Sarah, kunin ang telepono. Sa loob ng ilang segundo, muling nagring ang telepono ni Elsa, at agad niya itong sinagot. Ate Shu, ako ito, Sarah. Sarah, ikaw pala? Sorry, akala ko ito ay isang uri ng panliligalig na tawag. Sarah, kumusta ka na ngayon? Tanong ni Elsa sa mahinang boses. Ate Shu, naliligo ka ba? Oo, paano mo nalaman? I just hacked into your family's network. I saw you enter the bathroom on the monitor. It's been about 10 minutes. It's been so long at hindi ka pa tapos maghugas Oh. Tumawa ng mapait si Elsa. Ate Shu, gusto mo bang magpakilala ako sa iyo ng isang lalaki ngayon? Lumusab ang mukha ni Elsa, medyo hindi nasisiyahan. Sarah, huwag kang ganyan, kung hindi, hindi kita papansinin, ipakilala mo ako sa mga lalaki, ginagawa mo ba ito kay Lance? Ate Shu, sigurado ka bang ayaw mo? Sarah, kung wala nang iba, binababa ko na ang tawag. Wala nang ganang magsalita si Elsa dahil sa mga salita ni Sarah. Teka, Ate Shu? Ang lalaking ipinakilala ko sa iyo ay si Kuya Lance at ngayon si Kuya Lance ay nasa tabi ko. Ano? Sabihin mo na naman. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Lance, Elsa, ako, ito. Naging tanga si Elsa, si Lance talaga. Lance, ikaw ba talaga? Ako ito, Elsa, dahan-dahan ka lang, kalmado ka, huwag mong ipaalam sa kahit kanino na buhay pa ako saglit, bukas humanap ka ng dahilan para sumakay ng eroplano at pumunta sa London City para hanapin ako. Lance, ikaw talaga. Sigaw ni Elsa gamit ang kanyang telepono. Ako na, sabi ko huwag kang ma-excite, ha? Malungkot na ngumiti si Lance, ang 2 taon na pagkawala niya ay talagang nagdulot ng matinding kalungkutan sa iilan sa kanila. 978. Bumalik si Lance sa lungsod ng London, at nakilala si Bella sa isang partikular na bar sa lungsod ng London. Kaya lang, ang hindi inaasahan ni Lance ay ang makakita ng isang taong nanliligalig kay Bella noong una siyang dumating sa bar. Nag-drive ng sports car ang lalaking iyon, puno ng bulaklak ang backseat ng sports car, at marami ring mga kandilang hugis puso na nakalagay sa harap ng bar, gabi na pala, at maraming tao ang nanunood sa harap ng bar. Ang lalaking iyon ay isa ring martial arts practitioner, at mayroon ng Hautian realm. Bella, ay pangako mo sa akin na magiging girlfriend kita. Bella, alam kong hindi mo makakalimutan ang Lance na iyon, ngunit patay na siya, balak mo ba talagang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pag-iingat ng mga buko para sa isang patay na tao? Lumabas si Bella at sinabing, Yuri Carter mangyaring huwag mo akong abalahin, hindi na ako muling magmamahal sa aking buhay. Bella, dapat alam mo na may pagkakapareho tayo, mahilig kang kumanta at ganoon din ako. Labas. Hindi ako aalis, iisipin ko ang kaligayahan mo sa buong buhay mo, Bella, maging girlfriend ko, hahayaan kitang makakuha ng higit na kaligayahan mula kay Lance. Yuri, huwag mo akong gawin. Sa karamihan ng tao, naggas si Sarah, Kuya Lance, lumabas ako para kalabanan siya, how dare he bully Sister Bella. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang mabalisa, hayaan mo lang siyang magtapat.
Kuya Lance, hindi ko na kayang makinig dito. Doon, tumawa ang lalaking nagngangalang Yuri. Bella, hindi mo ako matatakasan sa buong buhay mo, aayusin na kita, hahaha. Yuri, huwag kang masyadong mahiya. Walang kahihiyan. Walang kahihiyan sa pag-ibig, bukod pa, patay na si Lance, at ang sikat na bulaklak ay walang nagmamay-ari, syempre maaari ko itong kunin para sa aking sarili. Yuri, gusto mo ba talagang pilitin ako? Bella, dapat mong malaman na hinahabol lang kita dahil mataas ang tingin ko sa iyo, at sa aking pamilya, maaaring hindi ka pa karapat-dapat para sa akin. Sige, ipinapahayag ko na ikaw ang aking babae ngayon. Bang! Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang isang brake shifter sa ulo ni Yuri at nabasag ang ulo nito. Sino? Sino ang tumama sa akin? Galit na galit si Yuri, ang London City ay napakaliit na lugar, ngunit may mga tao pa ring naglalakas loob na basagin siya, ang Hautian Great Perfection ay sapat na malakas upang maging hari sa London City, kaya siya mayabang na pinamunuan si Bella. Sa katunayan, hindi niya talaga gustong makasama si Bella, ngunit isang bagay lang ang paghahanap ng pampainit ng kama sa panahong ito sa London City. Nahihilo din ang karamihan ng mga nanonood dahil sa biglang lumipad na Lario sa kanila. I'll smash you. Lumabas si Lance mula sa karamihan. Who the fuck are you? Galit na galit si Yuri. Nang makita ni Bella si Lance na lumitaw, ang kanyang buong katawan ay nanginag, na puno ng hindi makapaniwala. Ang galit na si Yuri ay hindi rin nakita ang hitsura ni Bella, at sumugod siya patungo kay Lance, na tila may balak na talunin ang kalokohan ni Lance. Kinuha ni Yuri ang manggas ni Lance gamit ang isang kamay at sumigaw, "How dare you fucking smash me?" Si Lance, gayunpaman, ay tumingin kay Bella. Say, why are you smashing me? What the fuck am I to you? Tanong si Lance, kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ka? Ako ay isang lalaki mula sa pamilyang Carter ng Tianan Prefecture. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ang Earth Emperor ng Tianan Prefecture, isang miyembro ng pamilyang Carter. Hindi ko inaasahan na itong isang nanliligalig kay Bella ay talagang miyembro ng pamilyang Carter, si Kent ay kasal pa rin. Sa isang miyembro ng pamilyang Carter, hindi ko inaasahan na kapag namatay si Lance, ang isang inapo ng pamilyang Carter ay maglalakas loob na hawakan ang babae ngayon ni Lance. Oo. Paano ang pamilyang Carter? Anong alam mo kung sino ang lolo ko? Hindi ko alam. Ang patriarch ng Kai clan ng Tianan Prefecture, si Kai Lingpang, ay ang aking lolo. Naku, ikaw pala ang apo ng aso ng Kai clan chief, sobrang disappointed ako para sa lolo mo. Fuck you. Sinuntok ni Yuri si Lance sa templo. Bang! Sa sumunod na segundo, biglang sumabog ang ulo ni Yuri. Ah! Sigaw ng mga tao. Hindi man lang tiningnan ni Lance ang dugo ng mga utak sa buong sahig at lumakad patungo kay Bella, na yamakap sa kanyang sarili sa mga bisig ni Lance at nagpakawala ng kanyang mga luha habang nagsisigawan ang mga tao. Maya-maya, dumating ang pulis, at agad na nakilala ng kapitan ng pulis si Lance, at agad na umakyat para batiin si Lance, na nagsasabing, "Welcome home to guide your work." At pagkatapos ay walang nangyari. Kinuha ni Lance sina Bella at Sarah at dumiretso sa bahay ni Sally. Ang pagpupulong kay Sally ay magkatulad, at hindi ko na uulitin ang mahabang hangin dito. Inimbestigahan ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Yuri at nalaman na miyembro ito ng pamilyang Carter ng Tennant Province, at hindi naglakas loob na kulungan siya, kaya mabilis nilang ini-report ito sa taas. Hindi nagtagal, nalaman ng pamilyang Carter ang balita. Nang malaman ng pamilyang Carter na namatay si Yuri sa London City, ang una nilang reaksyon ay galit. Ngunit nang malaman nilang ang pumatay kay Yuri ay si Lance, nauwi ito sa takot. Kaya, si Kai Lingpang, ang patriarch ng pamilyang Carter, ay pumunta sa London City sakay ng isang espesyal na eroplano sa magdamag upang humingi ng tawad kay Lance, na sinasabing hindi niya naturuan ng mabuti ang kanyang apo. Si Lance ay nasa mabuting kalooban, syempre pinatawad niya sila, tutal, nagpakasal din si Kent sa isang babae ng pamilyang Carter, lahat tayo ay kamag-anak. At kaya, hating gabi, ng gabing iyon, nananatili sa bahay ni Sally.
Sila Lance at Sally at Bella ay nakatira sa iisang kwarto, silang tatlo ay natulog sa iisang kwarto, at hindi naman masyadong siksikan, hindi talaga sila makatiis, syempre, totoo, iyon. Sa katunayan, si Sarah ay 19 na taong gulang din, at naiintindihan niya ang lahat, at nakakahiyang sabihin ito. Isang gabing walang salita, kaya madaling araw. Si Lance ay hindi natulog sa buong gabi, isang mahabang oras sa pagitan, kung saan matutulog, Sally at Bella dalawa syempre hindi rin makatulog, sa sandaling ang araw ay madaling araw, bumangon, sa banyo upang maghugas ng pawis malinis. Sa hapon ng susunod na araw, si Elsa ay sumakay ng eroplano sa magdamag, ang labis na programa ay hindi sasabihin. Pansamantalang nanatili si Lance sa lungsod ng London ng kalahating buwan. Kuya Lance, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Sarah, nitong kalahating buwan, ay naging masyadong maluwag, naging sanhi ng pag-iisip ni Sarah kung si Lance ay nag-e-enjoy at nahulog sa malambot na lugar ng isang babae. Susunod, kailangan kong itaas ang aking kaharian, sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng aking kaharian magkakaroon ako ng pagkakataong talunin si Wesley King. Gayunpaman, naabot ko na ang unang antas ng Unity Realm Great Perfection, napakahirap na pumunta pa, at saglit, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa sarili ko, paano ako makakatuntong sa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection. Gusto ko talagang makahanap ng senior na gagabay sa akin. Kuya Lance, bakit hindi natin buuin muli ang mercenaryong grupo at ipagpatuloy ang ating pakikipagsapalaran? Magpatuloy sa pagsasanay. Kahit na ang Forest of 10,000 Beasts ay naroon na, saan pa tayo pupunta? Ang Forest of 10,000 Beasts ay kilala sa mataas na mortality rate nito, at sinumang team na papasok doon ay palaging mamamatay. Kakaunti. Kuya Lance, gaano man kataas ang mortality rate sa 10,000 Beast Forest, hindi ito kasing taas ng Thousand Mountain Twilight. Pumunta tayo sa Thousand Mountain Twilight para sa isang adventure. 979. Si Lance, gayunpaman, ay direktang umiling, ang 10,000 Beast Forest ay nawalan na ako ng 3 sa aking mga kapatid, at upang pumunta sa Thousand Mountain Twilight, ito ba ay isang death wish? Noong hindi pa ako nakakapasok sa Forest of 10,000 Beasts dati, lagi ko ring iniisip na kami ang magiging exception, pero lumalabas na ang chismis na kahit sinong team na papasok ay palaging mamamatay ng ilang beses ay hindi exception para sa sinuman. Kaya, huwag mo nang isipin ang pagpunta sa isang lugar tulad ng Thousand Mountain Twilight. Well, actually, I just think that it's so boring in a small place like London City. And it's even more impossible to improve if we're bored like this. Sabi ni Lance, punta tayo sa Marty Elwood Island. Marshall Island. Oo, narinig ko na ang Marshall Island ay may misteryosong island master na isa sa 30 peak Unity Realm Grandmaster sa buong mundo, at siya ay nasa top 10, gusto kong makilala ang misteryosong island master na ito at gabayan niya ako. Sabi ni Lance. Paano mo nalaman? Sa aking pagbabalik, nang dumaan ako sa isang imperyo na tinatawag na Abgar, ang matandang haring iyon, na isa rin sa 30 tuktok, ay nagsabi sa akin na siya ay nasa ranggo na 24. Nanatili ako doon ng 2 gabi, at sinabi niya sa akin na ang Island Master ng Marshall Island ay isa sa mga tuktok ng Unity Realm, at siya ay nireranggo sa top 10 sa mundo. Wow! No wonder walang nang ahas na tumama sa Marty Elwood Island, aba, punta tayo sa Marty Elwood Island at magsaya. Si Lance at ang iba pa, ay umalis kinabukasan upang pumunta sa Marty Elwood Island. Pagkadating sa Marshall Island, naglakad-lakad muna si Lance sa Marshall Academy, wala na ngayong kaklase ang Marshall Academy, lahat sila ay hindi pamilyar na mukha. Ang mga kaklase na nag-enroll kay Lance noon ay nakapagtapos na sa ika-4 na baitang. Si Lance ay parang nagtapos na bumalik sa paaralan, maliban sa ilang mga guro, halos walang mga estudyante ang nakakakilala kay Lance. Ngunit syempre, ang pangalan ni Lance ay kilala ng buong paaralan. Pagkatapos ng lahat, ang kaluwalhatian ng pagkatalo sa lahat ng mga bagong alagad na kampyon ng 4 na pamilya ng Island Protectorate noon ang nawala na sa kasaysayan. Lance. Pinuno. Natutuwa akong makita ka sa wakas, akala ko patay ka na.
Tuwang-tuwang hinawakan ni Pinuno ang kamay ni Lance. Oh, Pinuno, kumusta ang mga taon? Tanong ni Lance. Naku, ano pa nga ba ang magagawa ko, bagamat binigyan mo ako ng maraming Iron 3 Hearts, pero with my talent being what it is, no amount of taking it will make a difference, and I'm still an innate. Tinapik ni Lance ang balikat ng Pinuno at hindi nagsalita. Lance, bakit mo naisip ang puntahan ako sa Martial Academy? Si Sarah ay abala sa pagsasabing, Pinuno, hindi ka binisita ni Kuya Lance pumunta siya para makita ang misteryosong Island Master ng Martial Forest Island, by the way. Oh, ha. Saglit na tumawa ng awkward ang Pinuno. Nagtanong si Lance, Pinuno, alam mo ba kung saan nakatira ang Island Master ng Martial Forest Island? Gusto ko siyang bisitahin. Ang islang master ng Woolen Island. Hindi mo rin alam. Lance, talagang hindi ko pa ito narinig, kahit na ilang dekada na akong pinuno ng Martial Academy, hindi ko talaga alam. Gayunpaman, may alam ako, at iyon ay ang Martial Island na iyon. Na walang imperyong nangangahas na guluhin, ay may mahiwagang kapangyarihan. Kung hindi, isang lugar na kasing ganda ng Martial Island at nagtataglay ng Memory Stone, ito ay inagaw at naging isang kaharian. Sige. Lance, kung gusto mong hanapin ang Island Master ng Martial Forest Island, sa palagay ko ay mahahanap mo siya sa pamamagitan ng pagtatanong sa matandang dekano ng Martial Forest Academy. Mabuti. Ang matandang dekano ang gustong kunin si Sarah bilang kanyang disipulo, nakita na siya ni Lance noon, gayunpaman, si Lance ay walang anumang pagmamahal sa matandang pinuno na ito, nang gustong pumasok ni Lance sa memoryahang bato, talagang tumanggi siyang bigyan ng mukha si Lance. Ang matandang pinuno na ito ay may relasyong mentor-brother sa pinuno ng nayon ng mundo, at sa pinuno ng nayon ng baguhang nayon. Sina Lance at Sarah, Sally, Bella, at ang 5 miyembro ng pinuno ay pumunta sa tirahan ng matandang dekano. Matapos lumipad ng mahigit 1 oras, nakarating sila sa labas ng isang lambak, at dito nakatira ang matandang dekano. Sa sandaling lumipad si Lance, isang matandang lalaki mula sa Unity Realm ang kaagad na sumalubong sa kanya, hindi naglakas loob na bumagal nang maramdaman niya ang isang napakalakas na presensya. Nang makita niya si Lance, natigilan siya. Ikaw, Lance. Older pinuno, long time no see. Sabi ni Lance. Ang matandang pinuno na ito ay nasa huling yugto pa ng Unity Realm. Tumingin ang matandang pinuno kay Sarah at nagbago ang kanyang mukha, naabot pa ni Sarah ang gitnang yugto ng Unity Realm, sa simula, si Sarah ang kanyang disipulo. Tama si Lance, Sarah, kapag nakita mo ang iyong Panginoon, bakit hindi ka tumawag? Little Meng pursed her lips. Hindi na ako natuto ulit sa kanya, tsaka, buti na lang umalis ako dito nung una, kung hindi, hindi ko pa alam kung nakatuntong na ako sa Unity Realm. Sarah, huwag kang bastos, isang araw ay guro mo, at ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay tatay mo, tawagin mo akong master. Saway ni Lance. Naiinis lang si Sarah, guro. Kinawian ng matandang dekano ang kanyang kamay, no need to call me master, iniwan mo na ako, tsaka tama ka, kung hindi mo ako iniwan noon at nagpatuloy dito, talagang nasira ka, sumunod ka. Lance, talagang mayroon kang mas magandang kinabukasan kaysa sa akin, at napatunayan na ito ngayon. Hindi ako kwalipikadong maging Panginoon mo. Daw, hindi? Hindi kita iniwan dahil wala kang mga kwalifikasyon, ngunit dahil ikaw, palagi mo akong hindi tinuturuan ng malalim na mga diskarte sa espada, palagi mo akong pinapapraktisan ang trash sword technique na iyon, kaya sobrang masama ang loob, ang trash sword technique na itinuro mo sa akin ay hindi kasing ganda ng itinuro sa akin ni Kuya Lance, kaya nakatadhana kang hindi makakuha ng isang mabuting alagad na gaya ko. Hahaha, good, well said, I am convinced. Tumawa ng malakas ang matandang pinuno. Sinabi ni Lance, old pinuno, not to mention anything else, at least you prove one thing, you are still very discerning. When you forsook Sarah and forced accept her, it shows that you are very discerning and so that she is extraordinary. Sige, ilang taon na ang lumipas, itigil mo na ang pagsasabi niyan, ngayon ka na bumalik dito, nandito ka ba para sarkasmo ako? Lance,
Natatakot ako na narating mo na ngayon ang Unity Realm Great Perfection, nang dumating ka para magmakaawa. Ipasok ko ang memory stone ko dito, tumanggi ako, tapos ngayon bumalik ka para tamaan ang mukha mo. Ngumuso si Lance, matandang pinuno, hindi ka kwalipikado para sa akin, Lance, na gumawa ng isang espesyal na paglalakbay sa Marshall Island para suntukin ka sa mukha, ikaw ay maingay. Ikaw. Mukhang nahihiya ang matandang pinuno, sobrang nahihiya, at hindi siya binigyan ni Lance ng kahit anong mukha. Kung ganoon, ano ang gusto mo pagdating mo sa lugar ko? Sinabi ni Lance, sinadya kong pumunta sa Marshall Island para magbigay galang sa Panginoon ng isla, ngunit sa kasamaang palad, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa Panginoon ng isla, narinig ko na baka alam mo, kaya pumunta ako para tanungin ka, iyon lang. Gusto mong makita ang aking amo. Ang Island Master ang master mo. Natigilan si Lance. Kung hindi, ako, si Gindolf, at Levi, ay pawang mga disipulo ng Island Lord, pati na rin ang mga ninuno ng 4 na Island Guardian families, na mga disipulo ng aking tiyuhin, ang mga kapatid ng Island Lord. Sabi ng matandang dekano. 980. Mabuti pa, isama mo ako sa iyong Panginoon. Bumantong hininga ang matandang dekano, Lance, ang aming Panginoon, hindi ko alam kung gaano karaming mga antas sa itaas mo, ay isa sa 30 tuktok ng mundo, sa palagay mo ba ay maaari kang magkita dahil lamang sa gusto mo? Kinukuha mo rin ang iyong sarili. Seryoso din. Well then, ano ang gusto mong gawin para makilala ang Island Master? You're not qualified to meet our master, please go back. My master has been living in seclusion on Marshall Island and ignoring the world for more than a few decades. You're a 20-something, ha? Ang matanda. Ngini siya ni pinuno. Sinabi ni Lance na may masamang mukha, matandang dekano, sinadya kong bumisita sa master ng isla, bukod pa, kahit na hindi ko pa naaabot ang lakas ng master ng isla, nasa unang antas din ako ng Unity Realm Great Perfection. What makes you think that I am not qualified to pay my respects to the Island Master? Even you are qualified to be his disciple, pero hindi ba ako qualified na tumawag sa kanya kahit nasa first level ako ng Unification Realm? Kung hindi ka manggenguna, mangyaring dalhin ang aking mga salita sa iyong Panginoon. Maghihintay ako sa Marshall Academy sa loob ng 3 araw, at kung hindi mo ako makikita pagkatapos ng 3 araw, ako, si Lance, ay umalis ka agad. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Lance. Bumantong hininga ang matandang pinuno, sobrang sama ng loob ng matandang pinuno kay Lance, hindi ko alam kung ano iyon, siguro dahil sa selos, tutal ilang taon na ang nakalipas nang mahina siya sa harap niya, ngayon. Malayo siya sa kanya, paano siya nakakaramdam ng saya? Kuya Lance, we came to Marshall Island to specifically visit the Island Master. Sukol na ba talaga tayo? Pilitin mo siya, siguradong tapat na dadalhin niya tayo sa Island Master. No need. It would be meaningless to force him. I think the old pinuno wouldn't dare not go to deliver the message. If the Island Master get the message and decide to see me, tiyak na hahayaan niya siyang lumapit sa akin, kung ayaw niya akong makita, edi tumigil na tayo, hindi ko na kailangan, idikit natin ang mainit kong mukha sa malamig na puwet ng iba. At saka, bumalik tayo sa Marshall Academy at maghintay ng 3 araw. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki sa lupa ang sumugod. Hahaha, Kuya Lance, pumunta ka na sa Marshall Island, bakit hindi ka sumama at makipaglaro sa akin para mas mapalapit ako sa may-ari? Tumawa ang matandang lalaki na sumugod sa langit. Si Pinuno at Sara at ang iba ay abala sa pagsasabing, pagpupugay sa nakatataas na pinuno ng nayon. Tama, ang taong biglang sumugod ay ang pinuno ng nayon ng Marshall Islands World Village, na tinatawag na Jacob. Jacob, long time no see. Tumango si Lance sa village chief ng World Village. Kuya Lance, akala ko pinatay ka na, pero hindi ko akalaing buhay ka pa, alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali, dahilan para maawa ako sa iyo. Salamat. Sige, buti hindi ka patay? Terena, maupo ka na sa World Village ko. Mabuti. Lumipad si Lance sa World Village at pumasok sa kahoy na bahay ng punong nayon.
Tanong ni Jacob, nga pala, saan ka lang nagpunta? Pumunta ako sa kinaroroonan ng matandang pinuno ng kuya mo, gusto kong makiusap sa kanya at dalhin tayo sa isla, gusto kong magbigay galang sa master ng isla, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito dinala. Ah! Gusto mong makilala ang aming master? Oo, bumisita ka, nabaitaan ko na isa siya sa 30 pick ng Unity Realm sa mundo, at nasa top 10. Sabi ni Lance. Hahaha, Kuya Lance, to be precise, ang aking master ay nasa ikatlong pwesto sa mundo 50 taon na ang nakararaan. Wow! Pangatlo sa mundo. Nagulat si Lance, ang Isla Master ng Marshall Island, napakalakas, at 50 taon na ang nakalipas. Tanong ni Sarah, punong barangay, matanda ka na, kung gayon ang iyong Panginoon, ay dapat na mas matanda pa. Sarah, walang kabastusan. Haha, ayos lang, tama ka, halos 140 taong gulang na ang Panginoon ko. Wow! Luma na yan. Hehe, oo. Ang Panginoon ko ay nakarating na rin sa katapusan ng kanyang buhay, natatakot ako na sa loob ng ilang taon, siya ay pumanaw, ang pinakamalaking hiling ng aking Panginoon sa kanyang buhay ay ang malampasan ang Unity Realm. Tumango si Lance. Punong barangay, kung gayon maaari mo ba kaming ihatid upang makilala ang iyong Panginoon? Napangiti ng mapait ang punong nayo ng Heavenly Village at sinabing, to be honest, hindi naman sa hindi kayo dadalhin ng senior brother ko doon, hindi naman siya kuripot, kasi, hindi naman talaga ganoon kadaling makita ang master namin. Even our senior brother, it's been a long time since we have seen him. Tutal matanda na ang master ko, halos lahat ng oras ay nasa seclusion na siya, kung hindi ka mag-aaway ngayon, gusto mo bang maghintay hanggang sa mamatay para lumaban muli? Mahirap talagang makita ang ating guro, at least kailangan nating magpatuloy at magbigay ng paunawa, tingnan natin kung gusto itong makita ng aking guro. Nakikita ko, sayang talaga iyon, malaki ang respeto ko sa mga matatandang nakatatanda tulad ng Panginoon ng Isla, sa katunayan, pumunta ako para bisitahin siya, gusto ko rin siyang tanungin kung paano linangin ang kaharian pagkatapos maabot ang Unity Realm Great Perfection. Dahil parang umaambon ako ngayon. Sabi ni Lance. Kuya Lance, kamangha-mangha ka, naabot mo ang Unity Realm Grand Perfection sa murang edad, thirst, nang maabot ng aking Panginoon ang Unity Realm Grand Perfection, lampas na siya sa 80 taong gulang, Kuya Lance, ikaw talaga ang aking idol. Pagsamba ni Jacob. Oh! Bahagyang ngumiti si Lance, ang pag-abot sa Unity Realm Grand Perfection sa edad na 23 ay talagang isang alamat, kahit sa mundong ito. Sa orihinal na mundo kung saan tumawid si Lance, maaaring hindi ito isang alamat, ngunit sa mundong ito, ito ay tiyak na isang alamat. Sinabi ni Jacob, Kuya Lance, kung gusto mong makita ang aking Panginoon, maaari ka talagang maghintay ng isa pang 10 araw. Bakit? Hindi mo ba alam? Ang emperador ng iyong North Empire, ang pinuno ng King's Mercenaries, si Wesley King, ang lalaking ito na walang kamalayan sa sarili, talagang naglabas siya ng sulat ng digmaan laban sa aking Panginoon. Ano? Nagulat si Lance, si Wesley King ay talagang nagbigay ng sulat ng digmaan sa master ng isla, ito ay masyadong ignorante sa kanyang sariling damdamin. Sinabi ni Sarah, masyado rin siyang makasarili, iniisip na ng ahas siyang hamanin ang iyong Panginoon matapos talunin ang matandang master ng sikat na sword Villa. Tama, ang Island Master ay halos 140 taong gulang at kumain ng mas maraming asin kaysa sa kanin, ngunit siya ay mayabang na siya ay naglakas loob na hamanin ang iyong Panginoon. Galit ding sabi ng pinuno. Ngumiti si Jacob, hindi na kailangang magalit tungkol dito, dahil sa tingin niya ay may lakas siyang hamanin ang aking Panginoon, kung gayon ay natural na ipaintindi sa kanya ng aking Panginoon, tinanggap na ng aking Panginoon, sa loob ng 10 araw, lalaban tayo sa Marshall Island, kung gayon, makikita mo ang aking Panginoon, ngunit pansamantala, hindi ka dapat makita ng aking Panginoon. Mabuti. Tumango si Lance. Medyo nabigla si Lance sa loob, talagang nang-ahas si Wesley King na hamanin ang master ng isla, at hindi niya alam kung makapangyarihan ba talaga siya o ignorante.
Kung talagang naabot niya ang ganoong lakas, mas magiging mahirap ang paghihiganti ni Lance. Fine, gusto din ni Lance na makita ang duel na ito. Si Lance at ang iba ay nagtanghal iyan sa World Village, pagkatapos ay umalis upang bumalik sa Martial Academy. Si Lance at ang iba pa ay mananatili sa Martial Academy at maghihintay sa tunggalian sa pagitan ni Wesley King at ng Island Lord makalipas ang 10 araw. Si Lance ay hindi kumbinsido na sa nagawa ni Wesley King na talunin ang Island Master, ang misteryosong Island Master ng Martial Forest Island, na naging pangatlo na sa mundo 50 taon na ang nakararaan, kung talagang matalo ni Wesley King ang Island Master, kung gayon ay gagawin niya. Talagang laban sa langit, hindi ito pinaniwalaan ni Lance hanggang sa mamatay. Sa katunayan, natakot si Lance na si Wesley King ay talagang ganito kalakas sa loob. Sana itong anak na ito, mayabang, hindi kayang maging ganito kalakas. Forget what they doing, keep on doing.